So kahit tanggalin mo lahat sa akin, may formula na eh. Alam mo na kung paano. Ikaw daw, may smartphone, hindi ka pa daw mayaman. Anong ginagawa mo? Ang logic ko dito, yung lola't lola natin, sila yung mga bumili ng mga malalaking lupa noon. Sila yung mga mayayaman ngayon. Una sa lahat, character mo muna. Ayusin mo muna. Pag okay yung ka-attitude mo, okay yung character mo, dahan-dahan magbabago yung resulta ng buhay mo. Yes. Yung action mo magbabago. Yung mga tropa mo na mga papasok sa'yo, mag-iiba. Naiiwan mo na yung mga ibang ayaw mag-level up. Oh. Napapalitan ng mga bago. Di mo naman sila tinabla. More on, dyan muna kayo. Kasi gusto ko magbago yung buhay ko. So, pwede mo nang tawagin lahat ng gusto mong itawag sa akin. Oo. Pero masarap yung buhay ko. At Yung- hindi ko siya niyayabang. Andiyan ka pa rin, nagbabash ka pa rin dyan sa keyboard, nakatago ka. Ang nakikita mo sa ganitong mga, kunyari, itong usapan namin, imbis na kunin mo yung mga magaganda, parang buffet, ang ginagawa mo, hinahanap mo yung mga negative, mga mali. Hindi, ano yan? Kinoment mo lang kalbo. Ragpull yan. So dun pa lang makikita mo na, nagle-level up ba ako sa buhay? What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Do You Think Podcast, ang podcast about self-improvement. At syempre ako yung host nyo, syempre paborito yung si Tio Bray. Bago tayo magsimula, syempre mag-subscribe muna kayo dito sa channel para naman maka 100,000 naman itong second channel ko na to. Maraming salamat sa mga sumuporta sa kabilang channel. Nag 100k na tayo doon dahil sa inyo. Maraming salamat. Pwede rin kayo mag-follow sa Spotify para mapakinggan nyo tong usapan namin sa kotse. So itong guest natin ngayon, syempre malamang kilala nyo na, especially sa mga nagki-crypto dyan. Negosyante siya. At syempre madami rin siyang insights na ma-share sa inyong lahat. Without further ado, gusto ko ipakilala syempre isa sa mga paborito kong tropa. At lagi ko nakakausap about pera. Madami akong natututunan sa kanya, syempre si Marvin Favis. Hi, hello guys. Tio Yan. Bray, thank you so much for having me. Yan, syempre. Congrats sa 100k mo. Sana yung 100k pera na, no? Parang kailan lang eh. Di ba? Ngayon, Marvs, bago tayo mag-start, gusto ko yung mga hindi pa nakakakilala sa'yo, pakilala mo kung ano yung ginagawa mo, ano ka, sino ka, ano. Hello guys, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, Marvin Favis, kilala ko sa crypto, doon ako unang nakilala talaga. Pero mostly ginagawa ko talaga guys, mga negosyo, mga business, traditional. And of course, bukod doon, mahilig din talaga akong, and minsan nakasama na sila DJ Lunyo, nagsasayaw-sayaw, ganyan, yun yung hilig natin. And ano pa ba? Yun lang eh, more on ganun eh. More on negosyo talaga, no? Negosyo. Kaya nakita rin ako ng mga tao siguro kay Boss Toyo, no? Yung pumutok na, before, yung binibili ko yung polo shirt ni Francis M. Yan. Yan, o diba, grabe. Grabe yung bilya, million eh. Oo. Million yung binibili yung mga items ni Toyo eh. Pero before ito lahat, ano ka? Ano ka dati? Medyo malalim-lalim yung tanong mo, no? Pero ako talaga guys, sa totoo lang, start ako as nag-dishwasher ako before. Okay. Dishwasher, Jollibee crew, yan yung mga pinasok ko ng oras na nakabuntis ako nung college. Mayaman ba yung pamilya mo? Separated kasi yung parents ko eh. Yung mom ko, talagang 18 years sa employment sa Honda Cars, yan, Quezon City. Tapos yung dad ko naman, meron siyang napangasawa, naghiwalay sila nung 5 years old ako, nakapangasawa rin siya ng yung stepmom ko nga si Mama Carol, na nagpo-provide sila ng chicken sa Bounty Fresh. Okay. So kami nag-aalaga ng chicks, tapos inaano namin. Parang ganun, breeder ba tawag doon? Nakalimutan ko na. So yun yung status ng buhay namin. Pero nung time na college kasi ako, nung nakabuntis ako na maaga, hindi ako kinonsinti nung father ko. Napapikit ka nung college, napapikit ka. Tulog ako nung mangyari yun. Pero yun nga ang nangyari sa akin, since nakabuntis ako, ayaw niya akong suportahan dun sa kasalanang nagawa ko. So sabi niya, gumawa ako ng mga paraan kung paano ako kikita. So, kaya ako napasok sa mga ganyan, sa mga pagdi-dishwasher, Jollibee, Samsung Promodizer, sa Podium, sa Ortigas, yun yung mga pinasok ko nun para makapag-ipon. And okay naman, nakapag-ipon naman, natapos na yung era na yun, na nasustentuhan ko na yung bata. Actually, nandyan, diba? Kasama ko. After nung nangyari na yun, kinausap ako ng dad ko, sabi niya, nag-one-on-one kami ron eh, sabi niya. Ano bang gusto mo sa buhay mo? Diba?
Gusto mo ba talagang makatapos? Kasi kung gusto mo makatapos, susuportahan kita. Pero kung ayaw mo na, sabihin mo ngayon pa lang kasi magsasayang tayo ng pantuition, magsasayang tayo ng ano. So ako naman, na-realize ko, pag nagrebelde ako, sabi ko parang ako yung talo. Diba? Kasi usually ganyan eh. Pag separate parents mo, bubulakbul ka, sasali ka ng mga frat. Pero okay, ang sarap. Magre-rebelde ako kasi ganito nangyari sa buhay ko. Pero winan-on-one niya ako, yun naman na nagustuhan ko na. Kausapin kita, lalaki sa lalaki, tutuloy mo ba o hindi? Pero, ang deal namin ng father ko, once na makagraduate daw ako na bahala sa buhay ko. Pwede na akong umalis sa bahay. Okay. So nag-aral ka? Tinapos ko na siya. Hindi na ako nag-shift. Anong school? St. Mary's College of Baliwag, Bulacan. Doon ako Ang course? aral. Course ko, Business Ad Management Accounting. Okay. So kahit paano business Business, related. yeah, business ad. So yung nagtatrabaho ka Jollibee crew, nagtatrabaho ka ng mga ganyan, nag-aaral ka nun at the same time or hindi? Pagka-graduate? Nag-aaral ako kasi yun, summer job ko yun eh. Pero Oo. nung natapos na yung summer job ko sa Samsung Promodizer, doon ako nag-Jollibee kasi yun na yung time na malapit lang yung Jollibee dun sa school. So after nun, uwi na ako. Parang part-time lang siya. Okay. Kailangan ko lang mag-ipon. Okay. Tapos kailan mo naisipan yung crypto? Kailan siya umano sa'yo? Paano siya pumasok sa buhay mo? So, fast forward tayo, no? Nung nakagraduate na ako, since yun yung promise ko sa father ko. Pagka-graduate ko, nag-apply agad ako ng trabaho. So, napasok ako sa ABS-CBN. Oh, 1 year ako doon. okay. And then, nag-GMA Network din ako for another year. So, sa finance naman siya. And doon, na-realize ko na, teka muna, parang, ba't ganun? Ang ganda ng company ko. Maganda yung mga pangalan, mga kilala. Pero yung sweldo ko, ang liit. Diba? Iba yung minimum dati, Iba wala yung pang 15. minimum. Yes. Ang nakakatawa naman sa naging ko sa buhay ko, since separated yung parents ko, nakikita ko yung side na employee side. Nakikita ko rin yung side na mga negosyante. Okay. So parang ako, since dalawa yung open ako sa dalawang environment, tinitingnan ko, ano yung gusto kong life dito? Dito lahat, nabibili nila yung gusto nila. Pagka may mga reunion kami, ang pinag-uusapan, saan ka magbabakasyon? Dito naman sa side na to, ano ba yan? Problema na naman ako sa bill o sa mga babayarin. Kaya, parang, in a way, Parang rich dad, poor dad, no? oo parang may ganun sa environment ko. Namimili ako ngayon nung nasa employee ako, nung employment period ko. Sabi ko, teka muna, kahit i-add ko yung susweldohin ko in 10 years, hindi ko makukuha yung mga dreams ko, yung mga pangarap ko dito. Totoo. Diba? Sabi mo ng 20K per month. Mismo. In 10 years, computein mo magkano lang yun. Magkano? Gusto mo bumili ng magandang kotse, Bahay. sariling bahay. So doon pa lang, na-realize ko na, anong ginagawa ko dito? Diba? It's Diba? when you start asking questions sa sarili mo doon ka Yeah. magigising na parang, yung ginagawa ko para saan? Like now, Mm-mm. inaano ko sa mga anak ko na parang tumatakbo yung AI. Yeah. Sa tinatakbo ng AI ngayon, ano bang priority mo? Mhm. Pera o maging professional? Either way, susuportahan kita. Yes. Sabi ko dun sa anak ko. Pero sa nakikita ko kasi, tinatakbo ng AI, parang, gagraduate yung anak ko. Magbabayad ka ng matututo Yeah. siyang discipline, ganyan. Oo. Pero, anong trabaho niya? Yes. Dahil may AI, ang dami ng 150 employees, nare-reduce na ng 50, nare-reduce na ng 20, nare-reduce na ng Totoo. dahil sa AI. Totoo. Ang daming nadi-disrupt na technology and yung mga trabaho natin ngayon, kaya nang gawin ng AI So parang, Mismo. para saan? Diba? Oo, Even libro yung mga nga. graphic artist, scriptwriter. Isipin mo, 1-1 lang yung babayaran mo buwan-buwan. Meron ka ng researcher, scriptwriter, meron ka ng lahat. Yeah. Meron ka ng fitness coach, nagko-compute. Grabe, kung hindi mo mina-maximize yung AI ngayon, parang wala di ba? Kahit sa Yes. trading. Oo naman. Oo naman. Di ba? Ginagamit mo na rin yung AI. Nakakatakot. At the same time, nakaka-excite. Mismo. Kasi Mismo. dati natakot din naman tayo nung internet era Hindi natin alam ano to. Oo. Dami mawawalan ng trabaho. Oo. Pero at the end of the day, ang dami nating natutulungan niya. Napadali yung buhay natin. Mismo. So, Mismo. parang ganun din yung nangyayari now. Kung Facebook yayakapin mo ba yung technology Oo. or
Hindi. Magpapaiwan ka. Hindi ka Magpapaiwan. mag-a-adapt. Oo. Yung mga tipong hindi eh. Iba pa rin yung parang if you're clinging on to the past, wala eh. Yes. Yung iba kasi 'di ba ang mindset natin na hindi dito na ako sanay eh. Or ito yung komportable ako eh. Hindi. Ayokong aralin yan, mga computer. Di ba yung sinasabi na matanda? Wala, mga technology, hindi ako maganyan. Pero kung titingnan mo, kung gusto mo talagang aralin, kaya naman talaga. Kasi ako napunta ako sa crypto, sa Bitcoin. Ano ba yun? Hindi ko nga alam yun. Blockchain, wala akong alam. Kumbaga umalis ako dun sa comfort zone na, 'di ba, going back dun sa story ko kanina na nag-empleyado ko, napa-question ako. Tapos iniisip ko, ano pang pwede kong gawin para makadagdag ng income. So pinasok ko lahat. Fast forward tayo dun sa technology mamaya. Pinasok ko lahat. Nagbenta-benta ako ng products. Lahat. Mga supplement, ganyan. Nag-financial advisor din ako. Benta ko insurance. Add ng income. Sabi ko, okay, may pumapasok. And nung time na nakaipon na ako, Tio Bray, that's the time, nag-open ako ng mga sarili ko negosyo. Nag-business na ako ng gusto ko. Pero ginawa ko muna yung mga bagay na hindi ako komportable. Hindi naman ako sanay magbenta-benta Kasi wala ka pang pera eh. So kailangan mo yung cash cow muna. Oo, wala pa. May sakripisyo. So kailangan mo yung 9 to 5 para sa cash cow. Yes. Importante din siya kasi saan ka kukuha ng pang-ipon mo dun sa negosyo na gusto mo. So hindi ko dinadown yung mga employment. Pero rin siya eh. Pwede ka makaipon. Pag iba yung mindset mo na, okay, paano ko, yung nasa employment ka ngayon, paano ka makakalabas? Yes. Hindi yung iba na, okay, paano ko mapopromote? Okay naman yun, kung talagang yun yung gusto mo, magaling ka doon, magiging director ka, VP ka, CEO. Pwede ka talaga maging maging multi-millionaire din. Oo. May mga taong built for employment yes, eh. meron. Pero like ako, hindi talaga bro eh. Hindi. Hindi ka mapakali. No? Kahit anong pwede mong gawin, hindi eh. Parang hindi ako nawawala yung work na lagi ako natatanggal ng work. So parang tinake ko na as a sign na hindi ito yung magbabago ng buhay ko. Yeah. Pero anyways, going back, dahil siyempre Marvin Favis ka na ngayon. May followers, may pera, may mga negosyo. Ngayon, balik tayo. Tanggalin natin lahat yan ngayon. Paano ka magsisimula ulit? Ano yung steps na gagawin mo? Siguro, kung tatanggalin mo sa akin lahat, since andito na ang tinanggal mo lang naman yung yaman eh. Pero yung skills nandito na eh. Skills. Diba? Na-build ko to guys. Number one is building good relationship. Sabihin mo ng zero ka. Wala ka pang pera. Pero eto alam ng mga mayayaman to. Connection, relationship is very important. Diba? Pag okay ka sa tao, dumadami connection mo, i-refer ka rin nila sa iba na lang mga tropa, lumalawak ang connection mo. Yes. Kahit wala ka pang pera. Pero may mga opportunities bigla na lalapit. Because why? Kasi yung iyong character, yung attitude mo. Reputasyon. Okay si Marvin ah. Kumbaga pag nakakausap ko to, parang ang gaan ng pakiramdam ko, hindi negative, good vibes lang. Diba? So, doon ako mag-start muna, building connections. Okay. And slowly, ipon konti, ano ba yung mga skill kong kayang gawin? Pagbebenta. Paano ako makaka-generate ng income na mabilis-bilis? Benta. Start small lang muna. Konti muna. Tapos pag nakaipong konti, roll muna. Yun ang skill ko eh. Diba? And pwede rin ngayon, mas madali na, may social media. Ang daling magbenta lalo. Diba? So kahit tanggalin mo lahat sa akin, may formula na eh. Alam mo na kung paano. Diba? Yun yung sinasabi nilang ready yung container mo sa pera. Kasi ang daming may gustong may pera, pero yung container mo, ang utak mo, employment pa. Hindi ka marunong magpaikot, hindi ka Pero kung yung vessel mo expanded, ready to receive nung mga blessings, mga Yes. And i-add ko dyan, Kuya Bray, Tio Bray, yung vehicle, di ba pray tayo ng pray na, or kung kanino ka man nagdadasal, gusto mo ng blessing. Pero, saan niya papadaanin? Di ba? Parang ganito, nag-8 to 5 ka, nagpe-pray ka every time, kailan ba sana maging billionaire ako, maging millionaire ako? Ang tanong, saan dadaan yung blessing? Saan niya ibibigay? Saan niya ibabato? Kung wala kang ina-add dun sa ginagawa mo, walang dadaanan. Sasabihin mo, walang opportunity. Putang ina, ano bang skill mo? Yeah. Diba? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, kung ikaw daw
may smartphone, hindi ka pa daw mayaman. Anong ginagawa mo? Andyan na lahat, oh. Oo. Mismo. Diba? Ang ganda nun. May smartphone ka, puta, hindi ka pa mayaman. Some points to ponder on sa mga nanonood. Yep. Diba? Pero ito, madaming nagsasabi na crypto lang yan. Ano lang yan. Madali nga bang yumaman sa crypto? Ano siya eh? Dalawa. No? Okay. Madaling yumaman, pwede kang yumaman mabilisan. Pero pwede ka rin matalo. Pwede ka rin masunugan ng mabilisan. Okay. So, ang point lang dito, gusto mong pasukin yung ganito. I mean, di ko pinupush na mag-crypto kayo kasi risky siya. Pero ano siya eh, something na pwede mong aralin. Lahat na aral eh. Oo. Andyan na si ChatGPT, oh. Tanong mo lang. Andyan na si YouTube. Libre na lahat ngayon aralin. But of course, you have to be very careful kasi pinaghirapan mo yung pera mo yan eh. Diba? Huwag mo basta-basta. Parang casino. Pwede ka rin naman talaga mabilis yumaman doon. Pwede ka rin naman matalo ng mabilis. Okay. So same with crypto. Ang maganda lang kasi sa crypto, hindi lang siya crypto eh. Akala kasi ng iba, pag nakita crypto o narinig, scam yan. Or ano yan, invite yan. Or ano lang yan, Bitcoin. Pero hindi, ang hindi alam ng iba, ang crypto guys, napakalawak niyan eh. Blockchain. Diba may GameFi na, yung iba, alam nyo, na-experience yung crypto because nag-Axie Infinity. Yung mga ganun, diba? Yun lang, may GameFi pala. Okay, may DeFi pala, may decentralized finance pala. May pwede pala akong bumili lang ng Bitcoin. Diba? So, ang dami niyang areas. Even yung technology ngayon, nagko-collaborate na with AI. Yun nga, yun eh. So, pag hindi ka sumabay, hindi ka nagpahuli, o hindi mo inaral, huwag ka muna sumabay, hindi mo man lang inaral, o tinikman, o tiningnan, o tinry man lang sila ChatGPT. Paano gamitin? Paano nag-work yung utak ng mga yan? Mismo. Anong ginagawa mo? Gumising ka na. Ang sarap. Guys, ako for me ito yung pinakamasarap na era. Imaginein mo, naabutan natin yung walang cellphone, yung internet, tapos yung digital currency. Dati wala pang GCash, credit card, wala pang online transfer. Ngayon, ang dali na. Tapos pumapasok ang AI era. Tapos, exciting. Ikaw yung una. Ang logic ko dito, yung lola't lola natin, sila yung mga bumili ng mga malalaking lupa noon. Sila yung mga mayayaman ngayon. Oo. Diba? So tayo yun eh. Tayo ngayon yun eh. Tayo yung Puggahaman ka present nga daw AI. doon eh. Nabakuran mo lahat buong Pilipinas sa'yo eh. Oo, diba? Oo. Kaya exciting yung year now. I mean, okay, ang daming mga gera-gera ngayon, pero outside, alisin mo yun. Yung nangyayari ngayon, pag hindi ka mag-a-adapt dyan, mahuli ka. Tapos magsisisi ka na naman. Dapat pala, narinig ko na yung AI dati, ba't di ko pa tinry? Yung mga nanonood ngayon, narinig mo na, it's your sign. Yep. Diba? It's a Nasimulan sign. mo. It's a sign. Huwag kang pumasok muna, pero at least man lang, tikman-tikman mo. Enjoyin mo na yung technology. Yung mga estudyante ngayon, okay eh, kasi ginagamit na nila eh, di ba? Pero hindi excuse na hindi, may edad na ako eh. Hindi ko na yan, ang dali-dali lang naman. Mas madali pa siya sa Facebook. May mga nagsasabi na influencer ka lang daw. Hindi ka trader. Anong masasabi mo dun? Okay lang naman. Wala naman problema sa akin yun. Kasi kung hindi mo talaga ako kakilala ng personal, ganun siya. And totoo yun. Dahil nag-start naman talaga ako sa hindi ako marunong mag-trade. Pero yun, binabansag pa sa akin 2019. Ibig sabihin, kahit binansagan ako ng hindi ako marunong mag-trade ng 2019, 2025 na ngayon. Meron akong 6 years na to study. Actually, ang pagde-trade, madali na siya aralin. Okay. Siguro, Google ka ng 2 months, 2 years, 4 years, medyo nagiging profitable ka na dahan-dahan. Pero yung strategy kasi, sa pagdating sa pagde-trade, pwede ko sabihin na hindi ka naman marunong mag-trade eh. Kasi magkaiba tayong strategy. Okay. Pwedeng ako long form, pwedeng sobrang detailed nung aking strategy. Ang dami kong kailangan gawin para masapol ko yung strategy na yun. Pero ikaw, pwedeng sobrang simple lang ng strategy mo. Nasaglit mo lang siyang titingnan, 10 minutes, pag nakita mo na yung saan pupunta yung market, alam mo na agad. Pero, pag magkaiba tayo, Kuya Bray, ng strategy, pwede mo ako sabihan, hindi naman talaga trader yan. So sa akin, okay lang. Kasi kanya-kanya tayong opinion eh. Ang importante, ako,
may resulta. Kasi ang dami magagaling dyan eh. Ako sabi ko, hindi ako trader. Hindi ako magaling mag-trader. Pero profitable ako. May resulta ako. Pero dyan, dami rin naman nagtuturo about trading. May mga courses pa nga. Ang gagaling, sobra. Kayo na maghumusga kung may resulta ba o wala. Yun lang naman yun sa akin. Diyan pumapasok sa akin yung usapan na makinig ka dun sa taong gusto mo yung buhay. Yeah. Nakikita mo yung gusto mo yung buhay. Huwag mong tingnan yung ibang bagay. Kung gusto mo yung buhay niya, the way he lives his life, makinig ka. Ibang tao kasi, gusto maging negosyante, nakinig sa ka-office mate niya. Naku, baka malugi ka. Baka mag-fail yan. Baka puta. Yes. Patay ka na. Correct. Pero yung negosyante, iba ang sasabihin sa'yo eh. Yeah. Oo. Diba? Para kang isang gusto mo mag-doktor pero nagtanong ka sa engineer. Ang layo. Ang layo. Nag-opera ka na iwan yung ano. Tsaka yung ako ang dami kong, ako parang parang living proof ako na putang ina, sumuway ako, pero may resulta. Yes. Diba? Minsan kailangan yun eh. Pwede mo nang tawagin lahat ng gusto mong itawag sa akin, Oo. pero masarap yung buhay ko. At Yun. hindi ko siya niyayabang. Yun. Hindi ko siya niyayabang. Kumbaga, makikita mo lang siya na nandyan siya. Pero di ko sinasabing may supercar ako, meron akong mansion, or hindi na kailangan. Pero ang tanong, ano ba yung kinokontent ko? Oo. Trading. So baka nga hindi ako profitable sa mata mo, baka mas magaling ka sa akin. And totoo, marami mas magaling sa aking trader, pero at least man lang ako, profitable ako at willing akong i-share kung ano yung alam ko. Yun lang naman ako. Yun. Tsaka yung sa akin, nagsasabi din na, ano ba naman yun, hindi naman magaling mag-interview. Dahil kasi, nagsasalita siya, dapat yung isa lang nagsasalita. Parang ganun. Sinasabi ko, hindi naman interview to, podcast to. Ang podcast, kwentuhan. Oo. Tama, diba? tama. May insights. Pwede rin naman si Marvin magtanong sa akin kung may Oo. Ganun siya. Masarap eh. Na anyways, may ganun, may batuhan. Madami kasi talagang ginagawang hobby yung pagiging tanga. Kaya yun. So ang next ko sa'yo, kwento mo naman sa amin yung pinakamasakit na pagkatalo mo sa crypto. Hindi lang pera, pati yung emotion. Nako po. Every time na alala ko, nararamdaman ko rin yung Naramdaman ko emotion yung hinga ko mo. nun. Malaki yung talo, sabihin na nating million, di ko nababanggitin. Lalaro siguro sa mga 8 million, 9 million. Na wala pang isang linggo. Pero hindi lang yun yung masakit na natalo ko ng ganong kalaki. Ito yung masakit doon eh. Hindi ako yung nakatalo. So meron akong mga pinagkatiwalaan ng mga traders na pinopondohan ko. And magaling naman sila. Kaya lang ang nangyayari, minsan pagka nabobomba mo ng pondo na malaki, nag-iiba na yung psychology. Kasi kaya niyang i-handle, let's say yung, kunyari, ang fund is 100,000 pesos lang. Pag binigyan mo ng fund na mas malaki, let's say 10 million, parang nagugulo na eh. Siyempre pumapasok yung greed, pumapasok yung fear sa market. Ako natalo ang account ko. Kaya lang may mga nagtiwala sa akin, mga kaibigan ko. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Hindi ako nag-approach hindi ako nag-aalok. Never ako nag-alok na invest ka sa akin. Never. A-approach sa akin. Siyempre, tropa mo, mga bilyonaryo din. Marvin, meron ako extra money na ganito. Pwede mong ipasok. Baka pwede mong laruin. Sabi ko ako, wala na akong time dyan. Pero meron ako mga traders na nag-handle. Kung gusto nyo, open kayo. Pero willing kayo matalo. Siyempre, sa madaling salita, pag natalo yun, kahit anong bango nung sinabi nila na kaya ko naman niyang ipatalo or willing akong i-risk yan or sila nag-approach sa'yo, ang bagsak, sa'yo ako pa rin. Oo. So, sa madaling salita, yung iba, binayaran ko na, yung iba, binabayaran ko pa rin. So, medyo malaki. Medyo malaki siya. Kaya yun yung mga naging masakit sa akin. Buti sana kung akin lang, kung pera ko lang. Pero yung mga friends ko pa na nag-approach, na naapektuhan hanggang ngayon. Kumbaga, malalaki kasi talaga yung mga yun. Masakit. Pero good lesson dahil pag natapos yung mga yun, kaya ko nang mag-produce ng ganun paulit-ulit. Pero never ko na siya ulit gagawin kasi natuto ko doon. That was matagal na years naman. Mismo. Masakit siya. Masakit nga. Ito yung ito ba yung 72 87. Oh, okay. Kasi tatanungin ko pa lang sa'yo, paano mo nalagpasan yung 72 million or sabi mo 87 million fraud? Yeah. Paano mo pinanindigan to sa publiko? Sa publiko actually, yan
Actually, nagpatulfo pa nga kami. Oo. Kasi nga yung trader na yun is medyo pumalya. Ginawa niyang negosyo yung trading. May skill siya sa trading pero binisnes niya nang hindi naman siya marunong doon sa negosyo pa na yun. So, anong nangyari nun, hinandle ko siya by, syempre, inuna ko muna yung maliliit. Diba? Binayaran ko muna. Kahit wala kaming kontrata. Word lang, tropa kita eh. Kunyari ikaw bro, nag-invest ka sa akin. O, may Kasi yung trust eh. yung trust. Ayoko sa lahat na magbe-burn ng bridge. Mismo. Kung magkaibigan tayo, may nangyari sa account mo or something, kahit sinabi mong willing kang i-let go to, babayaran kita. So even yung mga walang kontrata. So meron din dun may mga loan contracts din na hanggang ngayon, binabayaran ko pa. Ganun siya kalaki. O, ayoko naman na ibigay ng buo. Ako naman na mauubos. Hindi na rin ako makapagpaikot. So kailangan, monthlyhan kita. So until now. Pero ngayon, masasabi ko na may peace of mind na ako. Kasi halos lahat yun is, okay na. Matik na. Naka-issue na rin siya, kaya wala ng problema. Tsaka, ito yung problema ko. Para solusyonan ko yan, hindi ako magbabawas ng isa-sacrifice ko yung mga gusto ko, bakasyon ko, mga luho ko. Hindi ako ganun. Kung ito yung problema ko, kailangan kong dagdagan, ito yung income ko dapat. Para hindi ko na maramdaman to. Kung ito yung binabayaran ko now, kailangan, hindi pa ako magpahinga, kailangan pa ako lalong bumomba. Kailangan matapos yung problema. Hindi ko na siya dapat indahin. Kung nagbabayad ako ng, let's say, 3 million per month na bayad sa mga tao, kailangan ang ini-income ko at least mga 15, 18 million. Para, kumbaga, wala siya. Hindi siya ganun. Kaboom. Yun yung ginagawa ko. Ang mahirap kasi yung, actually totoo, ako yun din ako, hindi yung pera eh. Yung, you let down your friends, parang yun ang mas maputang ina. Yun yung hindi ko, kasi sabi nga, 48 laws of power, guard your reputation with your life. Diba? I mean, ando na tayo. Sabihin na natin na damage ng konti yung, yung reputation. Pero at least, nire-redeem ko siya. Hindi yung tipong, libre, okay lang. Talo naman, wala naman tayong kontrata. Iyaan mo na. Okay. Hindi. Kailangan, kahit na may nasasabi ka, dadating yung time, ako pa rin yung panalo dahil binayaran kita. Hindi. Nawalan ka bang tiwala sa sarili mo? Well, honestly, hindi naman ako talaga yung nag-trade eh. Kasi kung ako yung nag-trade nun, baka mas maluwag-luwag pa. Baka mas okay pa. Pero, medyo nalungkot ako kasi yung mga friends ko na yun is talagang okay naman silang friends. And hindi rin naman sila birong mga kaibigan. Pero at least, yun nga, nire-redeem ko siya. And yun yung mga lowest point ng buhay ko. Yung mga ganong time. Na ayoko na ulitin ulit. Again, the lesson dyan is, bumabalik tayo sa reputasyon. Pag ang reputasyon mo sa kaibigan mo, maayos, sobrang may tiwala sila sa'yo, alam nila yung character mo, yung pagkatao mo, mabuti, alam nilang ganon. Pag may dumating na issue, hindi sila kagad maniniwala eh. At kung totoo man, ang sasabihin niya mga yan, ay, may reason yan eh. Kasi hindi ganyan si Marvin. Hindi siya yan. May may nangyari dyan. Pero hindi siya ganyan. Hindi talaga. Masakit din for me na natatawag ako ng mga bagay na hindi naman talaga ako ganun. Lalo na, kahit yung mga simple lang na may mga poster account na Marvin Favis, tapos biglang may scam na naglagay ng 1,000, ng 2,000 pesos, tapos tatawagin ako biglang scammer. Parang, oh my God, una sa lahat wala akong mai-scam sa'yo. Huwag mo akong ganyanin. Babayaran na lang kita para tapos na. Never kong kukunin yung pera nyo. And wala rin akong investment. Never po. Kung may mag-comment dyan sa inyo, Marvin Favis, nag-alok ko ng investment. Wala po. Never ko pong kukunin yung pera ninyo. Tama. Pero ngayon, ano yung nakikita mong matinding kalokohan ng Pinoy sa pera na gusto mong itama? Number 1, marami akong tatamaan sa ganito. Una sa lahat, nakakalungkot, no? Hindi dahil gusto ko tirahin. Of course, yung casino. Casino is for me, kung disiplinado ka, meron ka lang cap na ito lang yung papatalo mo per day. Pero yung the mere fact na nagbebenta ka ng ari-arian, nangungutang ka para masustain yung kaadikan mo sa casino na maraming pamilyang nasira, maraming di na. Daming offer na pumapasok sa akin sa casino. I mean, hindi ako nagja-judge siya. Ako lang, ayoko lang umuo. Ayoko na umuo sa mga ganun kasi nakikita ko yung epekto sa tao. Again, parang trading din yan. Kung may discipline ka, okay, hindi kita mapipigilan maglaro ng casino, pero kung may discipline ka per day, ito lang pag kaya mong ipatalo,
Ganun. Okay lang. Pero kung hindi, di ba? Grabe yung disiplina, ang daming aspeto, ano? Hindi lang sa daily routines, hindi sa sarili mo eh. Pero pag disiplinado ka, dali eh. Yun ang ano, number 1 talaga. Oo. Kailangan ng discipline. Unahin mo muna, una sa lahat, character mo muna. Ayusin mo muna. Yes, sir. Okay? Pag okay yung ka-attitude mo, okay yung character mo, dahan-dahan magbabago yung resulta ng buhay mo. Yes. Yung action mo magbabago. Yung mga tropa mo na mga papasok sa'yo, mag-iiba. Yes. No? Naiiwan mo na yung mga ibang ayaw mag-level up. Oo. Napapalitan ng mga bago. Di mo naman sila tinabla. More on, dyan muna kayo. Oo. Kasi gusto ko magbago yung buhay ko. So, yun. Environment mo pag nag-iba. Yun na. Tuloy-tuloy na yan. Mapapansin mo naman kung puro toxic yung mga kasama mo. Tinan mo, andyan ka pa rin, nagbabash ka pa rin dyan sa keyboard, nakatago ka. Nakikita mo sa ganitong mga, kunyari, itong usapan namin. Imbis na kunin mo yung mga magaganda, parang buffet, ang ginagawa mo, hinahanap mo yung mga negative. Mga mali. Di, ano yan? Kinoment mo lang kalbo. Rag pull yan. So, dun pa lang makikita mo na, nagle-level up ba ako sa buhay? Nakikita ko ba yung positive things? Actually, totoo yun, yung sa friends. Kasi kahit ako hindi naman sa nag-ayos ako ng sarili ko, nag-ano ko, swerte talaga ako, meron akong no more mind master, na kaibigan. Nung nag-ayos ako ng buhay ko, nag-ano ko, ikaw, pinapanood lang kita, TikTok, ngayon. Yeah. Nag-uusap na tayo. Totoo, alright. Totoo. Yep. Talagang, walang effort. Universe ang gumawa ng paraan. Yeah. Kasi umaayos ka, yung vibration mo tumataas, ang nakukuha mo, mga tao, same vibration na. Yes. Same vibration. Na-attract mo sila. Tsaka kunyari, pag successful na tao, bro, sorry to cut you. Kunyari, successful ako. Yan, kunyari. Pag nakausap kita, pwedeng hindi tumagal yung usapan natin, yung frequency natin. Kasi hindi tayo magka-frequency. Yes, hindi tayo pantay. Parang, okay, parang ayaw ko kausap si Kuya Bray dahil wala ako ma-catch man lang sa'yo. Puro Viva Max eh. Ayoko nang ganun, mabait ako. Halimbawa. Puro toxic. Pero, pagka nagka-match kayo, ang dami nangyayaring miracles. Kasi, same frequency, nag-level up ka. Dati, ito yung frequency mo. Oo. Umangat ng konti, nakasalamuhan mo yung mga taong nandito din mag-isip. Oo. Magkakaroon bigla ng opportunity. Ay, talaga, ginagawa yung business mo na yan. Actually, pwede tayo mag-ano Yun. No competition, only collaboration. Yes. Laging ganun. Laging may opportunity. Ang sarap. Ang sarap. Iba-iba yung tapos alam ko yung level mo ngayon. Next level na ulit na nakikwento mo sa akin. Yep. Iba na yung, kaya alam mo na naman, tumataas na naman yung frequency mo. Walang katapusan. Diba? Mga matitinding korporasyon na, mga nakakasalamuha mo ngayon. Nakukuha mo yung respect. Pero ano yung natutunan mo na hindi mo matututunan sa YouTube, hindi mo matututunan sa influencer or sa any masterclass? Sa ngayon kasi, mahirap na, no? Kasi ang dami na talagang nagtuturo. Okay. How to break through in life, diba? How to manifest, no? Ang dami ng lesson na available. Pero siguro yung sa akin, yung nagka-catch sa akin is more on paano ko binabasag yung mga limiting beliefs ko. So more on, diba, may limit tayo sa buhay or parang nililimit, ito lang yung kaya ko. So habang yung experiences natin, padami ng padami, nagugulat ka na wala pala dapat limit. Dapat pala yung mind mo is laging ang nasa mind mo is kaya ko to. Naniniwala ka. Number 1 is belief. Yun ang pinakauna. Kasi paano ka makakausad sa buhay or paano mo may hit yung goal mo kung ikaw mismo nagdududa sa goal mo? Marami pang nakapaligid sa'yo na sasabihin, hindi mo kaya eh. So, dapat ikaw mismo, yung belief mo, 100%. Ni walang 1% na doubt sa mind mo. Yun Nadadako. yung mahirap eh. Oo. Yung pinag-usapan natin nung nasa tayo, di ba? Yan, yun lagi ko sinasabi. Kasi, Inihil ko. Oo. bakit ito yung sinishare ko sa inyo? Kasi yun yung nangyayari sa akin eh. Na parang, once na may pinaniwalaan ako, let's say gusto kong ma-hit itong income na to or let's say maging part ng isang malaking super club business or magkaroon ng sarili kong building. So ito, pagka dinapuan mo ng 1% na doubt, napapa-question ka na, magde-delay ka na, or parang hindi ko naman kaya hanggang sa maglaho na yung dream mo. Pero kung buong-buo yung loob mo, yung belief mo na yan, na break mo yun, yung limiting beliefs na tinatawag natin, doon mag-manifest.
doon magsisimula yung buhay mo. Kaya tantanan mo yung mga tao sa paligid mo na nambababa sa'yo, nagne-negative sa'yo. Huwag mo silang pansinin. Mag-focus ka sa sarili mo. Yan muna. Ganda. Pag naniniwala ka na, maggugulat ka, iba na yung kilos mo. Kasi you believe me bro, pag pumasok ka sa room na gusto mo maging bilyonaryo, naniniwala ka, kaya mo maging bilyonaryo, syempre yung tindig mo, bilyonaryo ako, magiging bilyonaryo ako. Hindi ka na yun, parang okay ka ba dyan? Hindi ganon. Syempre yung tindig mo. So magmamanifest na yun. So doon na papasok. Bakit pag kinausap ko tong billionaire na to, parang pantay lang tayo? Ba't parang hindi ako nanliliit sa'yo? Kasi kahit hindi pa ako billionaire, yung mindset ko, I believe billionaire na ako eh. So siya, hahanga rin siya. Magka-level na kami ng frequency. Baka mag-collab pa kami. Diba? So to answer your question, Kuya Bray, basagin mo yung limiting beliefs mo sa buhay. Mismo. Yep. Mismo. You believe, di ba? You believe, you behave, you become. Exactly. Diba? Ang ganda na. Yun yung parang, kailangan, bago ka yumaman sa physical, mayaman ka muna sa utak mo, Yes. sa frequency mo, Yes. sa energy mo, mayaman. Yep. And imposibleng hindi ka yumaman talaga pag ganun ka. Yep. Diba? Papasok talaga siya, Kuya Bray. Lahat tayo eh. Pero sa lahat ng nakilala mong traders, coaches, influencers, sino yung pinakamatinding impluensya sa'yo? At hindi mo malilimutan bakit? At bakit? Outside ba to? Outside crypto or Outside any... crypto or any. Yung pinaka-biggest impact sa'yo. Okay. Sige, may naisip ako na katropa na lang natin, hindi na ako lalayo, no? Si DJ Lunyo. Okay. Yeah, no? Makikita kasi ng tao si DJ Lunyo, ano lang siya, no? Magaling sumayaw, kilalang kilala, no? Sikat na ganyan. Pero pag nakausap mo siya kasi sa personal, napaka-deep niya pag naging kaibigan mo siya. So siya yung influencer na tinitingnan ko na madaming pinagdaanan. Imaginein mo, dumating sa point ng buhay niya na sobrang binas siya. Ng buong Isa ako dun mundo. sa mga basher niya. Diba? Pero kung paano niya hinandle yun, yung bashing na yun, tapos nag-level up siya, Yes. tapos lalo pa siyang nag-level up. Yes. And now, pag nakausap mo siya ng personal, ang lawak na. Hindi na nga pang mundong dito yung pinag-uusapan natin. Diba? Hindi na nga dito eh. More on outside na. So, exciting. So, kaya si DJ Lunyo yung isa sa mga influencers na nakikita kong totoong tao to. And marami ako matututunan dito. Yeah. Okay. So ngayon madaming bata ang nanonood sa atin ngayon na gustong umasenso, gustong umano, pero walang puhunan. They're starting from zero. Ano yung 3 rules of life na mabibigay mo sa kanila? 3 rules of life. Life na mabibigay mo sa kanila. Sa mga kabataan nagsisimula. Okay, number 1 siguro since kabataan yung pinag-uusapan natin. Yung malaking pagsisisi ko kasi nung bata ako is hindi ako masyadong connect sa mga classmates ko. Naging kaibigan ko lang sila. Pero yun nga, number 1 sa mga kabataan na nanonood ngayon, build relationships. Kasi hindi mo alam yung mga kaklase mo ngayon. Baka mamaya yan yung susunod na mayor, susunod na mga doktor, susunod na mga negosyante, na mga possible sa future na maging partners mo o gumamot sa'yo or magbuo ng bahay mo. So, yun ang number 1, connections. Ano pa? Kapag ka umabot ka na sa point na nagkakapera ka na, ang pangalawa ko pwedeng sabihin sa inyo is always be humble. Wag na wag lalaki yung ulo mo. Tandaan mo, laging may mas mayaman sa'yo. Laging merong mas magaling sa'yo. At yung mga mayayaman pang katabi mo, mga successful na tao, pagka humble ka, mas willing silang mag-share sa'yo. Kasi pag nakita nila na alam mo na lahat, hindi na sila mag-share. Kaya ako, pagka yung may mga kausap ako guys, no, mga kabataan na nanonood ngayon, pag may lumalapit sa akin na mga negosyanteng mga bilyonaryo, tahimik lang ako. Nag-o-observe ako. Tinitingnan ko paano sila kumilos, ano yung mga binabato nila sa aking information. Kasi humble ako, kaya sila nag-share. Imagine niyo pag umenter ako sa room, binida ko na yung sarili ko. Hindi, crypto trader ako, tapos marami ako negosyo, ganyan-ganyan. Si bilyonaryo, tahimik na, hindi na yan magkukwento. Mismo. Wala ka nang natutunan. Wala na. Galing mo na hayop ka eh. Yes! Tapos, mas gusto nating katropa or kasama yung mga humble na tao. Totoo. Ang sarap, di ba? Oo. Hindi yung, malalaman mo na lang na yung kausap mo pala, what? Yan yung may-ari ng ganito? Oo. Pero pagkausap mo parang napaka-humble niya.
Number 2. And of course, number 3, of course, yung belief sa taas. Yan ang iiwan ko sa inyo. Sa creator nyo, kung sino man ang creator na inaano mo ngayon, si God, universe, kung ano, si Jesus, I highly suggest na yun yung isang paniwalaan mo. Why? Kasi ako, yung buhay ko, dun kumapit nung walang-wala pa ako eh. Kuya Bray, talagang dinodrawing ko yung mga plano ko, ganyan-ganyan. Pero yung faith ko na kailangan buong-buo na, Lord, bibigay mo rin to. Hindi ko alam kung kailan, pero I believe na yung mga plans ko, goals ko, ibibigay mo rin. Sa right timing mo, hindi right timing ko. Yun, ang ganda nun. Kasi siya nakakaalam pag kailan ready na yung vessel mo. Yes. Na ibigay. Minsan, kasi minsan, ang dami na uulol, binigyan ng parang example na lang, perfect example, Lube, bigyan mo 1 million ngayon, mauulol yan. Yeah. Hindi siya ready. Yep. Hindi ready yung utak niya eh. Pero hindi niya binibigay. Pero kung utak mo ready, Totoo. puso mo ready, pagkatao mo ready, matik. Tama yan, Tio Bray. Kasi imagine mo, di ba, yung mga 95% ng mga nananalo sa loto, bumabalik yung buhay nila sa ganun ulit. Actually, hindi nga eh. Mas bagsak pa. Kasi baon sa utang. Di ba? Hindi nila na-handle yung wealth. Kaya better to be prepared. Pag prepared ka na, dadating yung blessing na yan. Yeah. At saka ang sarap kasi may kwento ka eh. Yeah. Pinaghirapan mo. Yeah. Parang tayo ako, di ba? Naging dishwasher, naging ano. Ang sarap ikwento. Kasi, kumbaga, ito na ako ngayon, may financial freedom na ako, nanggaling ako doon. And ang daming natututong tao na possible pares tayo ng pinagdaanan. Na alam mo na ngayon, hindi pala imposible. Kaya mo pala talaga. Naniniwala ka ba sa flexing culture? Anong masasabi mo doon? Flexing culture siguro, dalawa yan eh. Pwedeng to inspire others, na i-inspire sila dun sa finiflex mo, or pwedeng mayabangan. Yun yung dalawang epekto. So, depende kung paano ka nag-flex. Di ba? Pwede kasing Ano ba yung healthy flexing? That's the question eh. Ano ba yung healthy flexing? Ano yung flexing na putang inan to, yabang na to eh? Ako kasi, hindi ko alam yung definition ng healthy at saka hindi healthy flexing ha. Kasi hindi ka nagfe-flex. Hindi ako nagfe-flex na ito yung ano ko ha. Ganito ako. More on makikita mo na lang siya. Pero sa hindi ka paligid. nagfe-flex, pero naka-Richard Mille ka. Yan, di ba? Never ko naman, like ako, nakarelo akong ganito, di ba? So, andyan lang siya. Oo, mismo. Andyan lang siya. Hindi ko na siya kailangan sabihin, kailangan pang ipagdut-dutan sa tao na, oy, nakaganto ko. Mismo. Mas masarap yung feeling na ganun. Yeah. Na sila na nakakaalam. Tama. Tsaka ang totoong mayaman sa akin ito, nagtatago sa BIR. Oo, di ba? Tago na nga ako pa. Paki-blur na lang yun. So, di ba? Ngayon, anong nakikita mong pinakamali ng mga lalaki ngayon to attract better relationships, better money, better opportunities for themselves? Ano yung kailangan nilang baguhin? Naiisa lang pero maapektuhan yung 80%. Gets mo? Kumbaga, 20% lang itong babaguhin ko pero 80% yung impact. Okay. Well, siguro yung mga lalaki ngayon, masyadong na kasi, parang yung comfort zone na tinatawag natin. Masyadong relax. So, nare-relax na tayo ngayon. And for me, ibalik nyo yung parang respect din sa mga babae na deserve maligawan. Mga ganun. Kasi nawawala na sa atin yun eh. Diba? Ang dali na kasing may mga app na, pagdating sa babae yung sinasabi ko, Kuya Bray. So, yun yung nawawala ngayon, yung respect sa babae. Madali na lang tayong iwan ng babae. And basta, bakit ba ako nagiging love coach? Hindi naman dapat. So, ano nga ulit yung pinaka-root ng question mo kanina? Ano yung isa lang na tipong mali nila na pag inayos nila to, 80% ng buhay nila magbabago. Okay. So, alis na tayo dun sa babae part. Isa lang naman ang kailangan baguhin talaga natin, guys. Yung mindset. Pag binago mo yung mindset mo, lahat ng mangyayari sa buhay mo, magbabago. Pero, ito yung laging tanong ng audience. Palagi nyo naririnig, change your mindset. Pero ang tanong, paano ba talaga? Paano ba talaga? Ano ba dapat yung ayusin sa mindset? Diba? Iba-ibang part kasi yan. May mindset pagdating sa pera.
Yun yung pinapalaki mo yung psychological wallet mo. Pero meron ding mindset sa character. Like ako, before, bakit ko to nasasabi? Laking kalye ako eh. Kumbaga, yung way ko mag-isip, even yung pananalita ko, parang, alam mo yung kanto talaga ako magsalita. Pero once na change mo yung mindset mo, pwede bang mag-share ng ano bro? Pwede ko bang i-share yung Bible verse na favorite ko? Sige. Para ito na lang. Since mindset yung pinag-uusapan natin. Meron ako nakatattoo dito sa gilid ko. Yung Romans 12:2 na verse. Kasi ang sinasabi dun is, do not be conformed into the pattern of this world. Pero mag-change yan by renewing of your mind. So, ibig sabihin, guys, isa lang, focus on changing your mindset. Okay? Huwag kang makihalibilo sa karamihan. Minsan, akala mo na, hindi, yan yung normal eh. Yan yung ginagawa ng lahat eh. Pero minsan, hindi pala ganun. Bakit yung mga bilyonaryo crazy? Tinatawag silang crazy. Kasi sila yung mga nauuna. Umalis sila sa karamihan, sa pattern ng mundong to. Nangibabaw ka ngayon, nag-change ka ng mindset. So pag nag-change ang mindset, magkakaroon ng transformation. Mismo. Yung neural pathways ng utak mo. Lahat. Pera, attitude, character, buhay mo, mag-iiba. Yun ang pinakamahirap. Ibahin yung mindset. Pero once na naiba mo na yung mindset, yun na yun. Mismo. So anong gusto mong maalala nila kay Marvin Favis kung halimbawa ito na yung last day mo? Last day ko. Siguro, maalala na lang nila ako na kahit papano, meron akong nasabing isang phrase or isang word na nakapagpabago ng buhay ninyo. No? Baga, ito yung tao na may natutunan kayo, diba? Na willing mag-share ng knowledge niya kahit hindi naman ako sobrang galing mag-trade, hindi rin ako sobrang galing na negosyante, pero at least, isa lang yung makatch mo sa sinabi ko sa haba ng podcast namin ni Tio Bray na pwedeng i-apply mo sa buhay mo makapag-change ng mindset mo. Yun na lang, kung matitigok na ako mamaya, at least meron kang natutunan at possible dahil dun, nagbago yung buhay mo. Ganda nun. So ito, do you think okay lang na mabilis yumaman kahit walang integridad basta napapakain mo yung pamilya mo? For me, sorry to say guys, pero hindi talaga. Kasi kung ganun lang pala, edi sana matagal na akong bilyonaryo. Diba? Ang daming pumapasok na mga ganung opportunity pero hindi ko kinukuha. Why? Unang-una, delikado buhay mo. Pangalawa, pwede ka makulong at wala kang peace of mind. Tapos papayag ka ba na ang kinakain ng pamilya mo galing sa masama? At napapakain mo nga yung pamilya mo pero ilang pamilya yung naapektuhan. Dinodorobo mo. Diba? Oo. Meron pang mga nagsusuicide dahil sa panluloko mo. Lalo na yung mga scammer na mga... So, ako, wag na. Mas okay na nakakatulog ka na mahimbing dun sa ginagawa mong income. Mismo. Ganda. Peace Ang of hindi mind. nga ng tulog mo ngayon. Gutom ka. May peace of mind pero gutom. May peace of mind. So ako, Marvs, Daming promote ways. Promote mo na yung mga gusto mong i-promote. Maraming salamat sa pag-guest mo. Ay, maraming salamat din guys. Ayun, kita-kita lang tayo sa... Wala naman ako po-promote. Kita-kita lang tayo sa TikTok. Marvin Favis sa YouTube. Yung mga gusto matuto dyan. Marvin Favis din. And yun nga, iwas po tayo sa mga poster ko. Maraming Marvin Favis na gumagaya po sa akin. Nag-aalok na investment. Grabe nga, oo. Oo, so ingat lang po tayo doon. Kasi nga, financial yung pinag-uusapan sa channel ko. Oo. Kaya maraming pumapasong scammer. But yun, kita-kita tayo. Makikita nyo rin ako sa Club Hype. Yan, paminsan-minsan nandun ako. Tipsy Pig. Yan. So, yun lang. Tambay lang kayo sa YouTube ko. Kwentuhan lang tayo. Pag kaya ko sagutin yung mga tanong nyo, game. Tulungan tayo. Lagi ko nga sinasabi, Tio Bray, hatakan tayo pataas. See you at the top. Yun lagi. See you at the top, guys. Diba? Ako naman, maraming salamat din sa mga nanood. Kung may nakuha ka namang value dito, please tag mo naman yung mga kaibigan mo, mag-subscribe ka, i-share mo sa mga friends mo na mga kailangan makarinig nitong podcast na to at mapapakinggan nyo rin nito sa Spotify. So ako, maraming salamat in behalf of Triton Entertainment and Triton Studios.
di ba? Huwag nyo rin nga palang kalimutan yung pikutin na perfume ko, bilhin nyo. Available sa Facebook. Message nyo lang, pikutin perfume. Napakabango niyan, garantisado. Bibigyan ko din si Marvin Ay, Pavis, wow, syempre. thank you so much. Yan, kaso baka masira yung buhay mo. Di Baka ba? mapikot ako nito. Yan. So ako maraming salamat. See you in the next episode.